Hi guys, kumusta kayo? Kumusta ang lahat? Sana okay kayong lahat. Nandito na naman tayo sa ating bagong vlog. At kung bago ka pa lang dito sa aking channel, huwag kalimutan i-subscribe yung ating YouTube channel, Ili TV. At pindutin ang notification bell para updated kayo sa aking mga upload na mga bagong video. Marami tayong pag-usapan sa mga nangyayari sa ating bansa, ang bansang Pilipinas. At itong pagbisita ni Vice President Sara Duterte doon sa House of the Crocs o sa House of Tambaloslos. At pag-usapan din natin itong pagbisita ni Vice President Sara Duterte kay Rodante Marcoleta at kay Bato, Senador Marcoleta at Senador Bato. Ayan. At pag-usapan din natin itong pagtakas na tumakas na ang mga magnanakaw. Usapan din natin yan. At pag-usapan din natin itong anggaba dili magsaba. Di ba? Anggaba di magsaba. Ayan. So, kahapon ay maghapon ba o nung isang araw, bumisita ang ating pangalawang pangulo sa House of Representatives. Tinalakay doon yung kanyang budget sa 2026. At doon sila, yung kabataan party list, no? Yun ang sa mga question. At itong si pinsan yata ito ni ni Saldico, itong si Rinico. So dahil wala na si Saldico, asa na kaya si Saldico? Ang balita nasa Amerika na. O di ba? Sa Amerika, ang mga korap kinukulong. Pero sa Pilipinas, ang mga korap ay doon sa Amerika nagtatago. O di ba? So, inaprubahan agad yung kanyang budget, no? Hindi katulad nung 2025, no, na ang dami pang chichiburitsi sila. Budget man ang pag-usapan, pero ang ginaano nila yung confidential funds, no? Ngayon, tamimi itong mga yung sa Quadcom ba yun, no? Yung hearing diyan sa confidential fund ni Vice President Sara Duterte. Ano ngayon? Anong nangyari ngayon? Yun ang gaba nga dili magsaba. Yung inakusahan ninyo na nagnakaw ng 125 million ay hindi nagnakaw. Ginamit yung pera sa tama. Nandun na yung record sa kuwa. Meron nang nilabas na resulta ang kuwa. Lahat ng mga budget ni Vice President Sara Duterte ay ginamit sa tama. At kini-question ninyo mga dilawang tae, mga loyalistang Pulangaw, yung kanyang pagbisita sa tatay niya at pagbisita niya sa kanyang mga supporters at sa mga OFW, kung i-question nyo yung gastos, walang gastos si Vice President Sara Duterte na galing sa pera ng gobyerno. Sariling bulsa niya yan, yung ginagastos niya. Meron na silang nilabas na statement or mga numero sa mga gastos sa kanyang mga biyahe at
at walang pera ng gobyerno ang ginastos doon. Sariling bulsa nila yun. Yung kanilang pagdalaw sa tatay nila at sa pagdalaw sa mga Pilipino na nagtatrabaho dito sa abroad. So, grabe ang mga nangyaring korupsyon sa ating bansa. Meron bang makukulong? Dapat makulong yan si Saldico at saka si Martin Romualdez. Ngayon, nag-resign na. Nag-resign na si Martin Romualdez. So, paano na yung kanyang pangarap na magiging presidente sa 2028? Yung inakusahan ninyo na nagnakaw ng 125 million ay lumalaban. Hindi tumatakas. Pero itong mga magnanakaw ng bilyones diyan sa flood control projects, kasama ng mga DPWH, ng mga kontraktor, ng mga congressman, nagsilayas na yung iba. Yung iba hindi na nagpunta sa Kongreso. Yung mga bata-bata ni Martin Romualdez, hindi na nagpakita yung iba. Hindi na nag-duty. Mga talawan man di ay mo. Noong nasa Quadcom pa kayo, ang yayabang ninyo. Kung gisahin ninyo si Vice President Sara Duterte at si Digong, ang yayabang ninyo. Ngayon, kayo lang man pala ang totoong magnanakaw. Yung mga ginagawa ninyo, ginapahid ninyo sa iba. O ngayon, sino ang magtakas? Kundi kayo. O magtatago agad kayo doon sa Amerika. Marami naman kasi itong mga pera At saka may mga pera ito tinatago doon sa Amerika. Sa Europe. May mga mga pera yan doon. Tinatago nila yung mga pera na minanakaw nila. Hindi kayo nahihiya sa mga ginagawa ninyo, pati yung mga basurero, yung mga namamasura, yung mga makililimos. Kasama yan sila ninanakawan nyo. Kasi nagbabayad din ng tax yan. Kasi yung benta nila sa pamamasura nila, yung kita nila sa pamamasura nila, yung kita ng papalimos nila, ibibili man nila ng pagkain yan. Bili nila ang bigas, ulam. Ngayon, may tax yun. Kahit sardinas bilhin mo, may tax yun O ngayon, ninanakaw ng mga politiko. Ganon ganon ka walang hiya tong mga politiko sa ating bansa. Dito sa Saudi, yung mga magnanakaw dito, pinuputulan ng lieg. Pinuputulan ng ulo. Diyan sa Pilipinas, lumalala ang mga magnanakaw dahil walang nakukulong. Walang parusa. Magpalit lang. Palitan lang. Mag-resign lang. Dapat makulong yan. Yang mga yan. Ngayon pa lang, nagsilayas na kayo. Mga magnanakaw kayo. Tingnan ninyo pag mapresidente yan si Inday Sara. Hindi na talaga kayo makabalik sa Pinas. Kung saan kayo ngayon nagtago, doon na kayo. Kasi pag mapresidente si Inday Sara, hahabulin talaga kayo, mga magnanakaw kayo. Sa ginawa ninyo kay Duterte, wala. Hindi ko lang alam kung mapapatawad kayo ni Inday Sara. Pero si Inday Sara, matigas yan. Hindi yan basta-basta nagpapatawad. Kahit luluhod pa kayo.
Oh, ngayon pa lang nagsilayas na kayo dahil sa pagnanakaw ninyo. Tong mga to dapat talaga makulong to eh. Dito sa Saudi yan, wala yung putulan ng liig yung mga yan eh. Grabe ka magnanakaw nila, nagpapayaman ng lalo. So, tingnan mo yung mga lugar nila. May Asinso ba, yung Tacloban, putragis ng kalsada dyan, lubak-lubak. Palingki nila, ang baho-baho. Pero si Martin Romualdez, may mga pinagawa na mga yung mga pinagawang bahay ng dyan sa saan banda yan. Bilyon-bilyon ang mga budget. Tangina mo ninyo. Kung mamatay yan si Martin Romualdez ngayon, sa impyerno talaga yan mapunta. Dahil nasa 10 Commandments ng Panginoon na huwag kang magnakaw. Kung atakihin yan si Martin, atakihin sa puso at matigok, doon sasaluin agad yan ng demonyo. Sabi ng demonyo, nandito na ang aking alagad. Diba? Ang aking anak. Sabi ng demonyo. Anak ng demonyo yan eh. Ito naman si Bongbong Marcos, dapat giano niya yung kapatid, yung pinsan niya. Bigyan ng leksyon. Ngayon nagpalit sila ng Speaker of the House. Ang ipinalit nila yung si Bonjing. Si Bonji di. Yung yan? Twins ni Martin. Pinalitan lang ang mukha. Pero trapo pa rin. O tingnan lang natin, wag lang natin husgahan agad. Tingnan natin yung kanyang abilidad. Baka magkaiba naman sila, di ba? Kahit nga magkakapatid, magkaiba ugali, magkaiba ang diskarte, magkaiba ng prinsipyo sa buhay. Malay mo, iba yung diskarte nitong bagong Speaker of the House. Di ba? Yan. Tandaan na ang anuhan natin, bantayan. At ngayong 21, merong malakihang pagtitipon, may mga rally. People power para sa mga corrupt. Dapat kasama si Bongbong Marcos dyan. Kung nag-resign si Martin Romualdez, dapat nag-resign din si Bongbong Marcos. Walang kwenta yung kanyang administrasyon. Hindi siya ginagalang ng kanyang pinsan. Yung pinsan niya pa ang naglagay sa kanya ng alanganin. Kung baga, si Martin Romualdez, nilagay niya si Bongbong Marcos doon sa bunganga ng impyerno, doon sa apoy. Kung ano mangyari sa Pilipinas, si Bongbong Marcos una mapunta, mahulog doon sa bangin, doon sa apoy ng impyerno. Kasi itulak man yan siya ni Martin Romualdez. Kung baga, turuan ba? Siya man ang presidente. Siya ang mastermind. Diba? Sasali nga sana si Bongbong Marcos kung hindi pa daw si presidente. Sasali daw siya sa rally. Ikaw presidente, dapat matigas ka. Wala kang sasantuhin kahit anak mo yan, kahit pinsan mo yan. Pag nagkasala, out. Diba? Parang takot pa yata si Bongbong Marcos kay Martin Romualdez. Meron ba kayong narinig na sinabi ni Bongbong Marcos against Martin Romualdez at saka Saldico? Wala. Dahil takot si Bongbong Marcos kay Martin Romualdez. Sabi nga ni Kiko Barsaaga, BBM Sara ako noon.
Kay malay ko ba, si Martin Romualdez ang uupong presidente. O, di ba? Ganun yun. So, ano pa? Etong pagbisita ni Vice President Sara Duterte kay Senador Rodante Marcoleta at saka pagbisita niya kay Senador Bato de la Rosa. Yung mga ano talaga yan, Inday. Mga ano niya yan. Mga loyal talaga yan sa kanya. No? Maliban kay Bongo, kay Ruben Padilla. Yan, mga ano yan niya. Malapit sa puso niya yan si Bato. Lalo na yan si Bato. O si saka si Marcoleta. So, malapit na guys ang eleksyon. Malapit na. Ang balita-balita, baka ang lalaban kay Vice President Sara Duterte ay si Vico Soto. Well, tingnan natin. Sabi naman ng iba, si Vice Ganda. I-vlog ko din yan, Vice Ganda versus Sara Duterte. Tingnan natin. Sige. At yun lang ang ating mga pag-usapan ngayon. Yung mga meron ng ano ba, kung sa ano pa maliwanag, no, merong liwanag. Medyo nag-ano tayo ngayon. Kahit papano, nabulgar, nalaman ng taong bayan kung sino ang totoong mga magnanakaw. Kaya kayo dyan na mga anti-Duterte, tigil-tigilan nyo na yung pagsasabi na mga magnanakaw, mga Duterte, dahil hindi magnanakaw ang mga Duterte. Yung iba dyan, mayroon pa akong mababasa na isauli nyo yung mga ninanakaw nyo. Anong ninakaw nila Duterte? Na halos nga ang bahay ni Digong, maganda pa yung bahay ko pag matapos yun. Presidente yun. Ako OFW lang. Pumas maganda pa yung bahay ko kay Digong. Tapos sabihin nyo magnanakaw. Mga ulol ba kayo? Mga to. Yun na sa harapan ninyo yung mga magnanakaw. Yun ang sigawan nyo na isauli yung pira ng taong bayan. Magyabang si Bongbong Marcos ng flood control. 5,500 flood control. Tapos na. Ngayon, wala palang flood control. High blood control meron. Dahil high blood ang mga tao. O ngayon, meron na namang palapit na bagyo. Bagyong Mirasol. O, sana hindi kayo maanod. Kayo mga anti-Duterte. Ha? Ano ninyo? Mga plastic. So, yun lang guys muna ang ating pag-usapan. At pag-usapan din natin sa separate video yung itong pagtandem, no, ni Vice Ganda at ni Leni Robredo. Usapan natin yan. Ibahin natin yan para hindi masyado mataas yung ating video. So hanggang dito na lang guys. God bless you all. Maraming salamat.